Ito, may paninindigan at ito po yung tama. Tingnan nyo. Nababasa nyo, o baliktad. Yan, nakikita nyo. Si Senador Gatchalian yan. Ano ba nakalagay dyan? My duty as Senator is to serve and protect the Constitution, not to serve the politician. Senator Win Gatchalian. Ayan po ang sinabi niya. Ayan, akala nyo, bibiro ako. Ayan, yan, basahin nyo. Yan ang tamang prinsipyo. Yan ang tamang galaw at paninindigan ng isang government official o katulad niya bilang Senator Judge dyan sa impeachment ni Sara Duterte para doon sa trial. Si Senator Gatchalian, matagal na pong senador yan. Okay? At isa doon sa 5 na mga senador na tumutol na ibalik ang Article of Impeachment sa Kongreso. Okay? Ang gusto niya, nadinig ko rin yung kanyang paliwanag doon sa trial, doon sa hearing, ang impeachment ng sila mag-resume, na pwede naman tanungin na lang, imbitahan ang prosecutor, imbitahan ang defense counsel, at pag nag-umpisa ang trial, pwede naman tanungin kung tama bang dumaan sa proseso ang pagpapile ng Article of Impeachment. Yun po ang kailangan. Sa halip na ibalik ang kaso. So si Gatchalian, Nancy Binay, Grace Poe, Risa Ontiveros at Coco Pimentel. Sila po ang 5 nanindigan na hindi na dapat ibalik at sa halip mag-trial na kasi constitutional duty. Maganda pong paninindigan niya. Pero dahil 5 lang sila nagbutuhan, tinalo ng 18 senador na ang pumabor doon sa motion ni Alan Peter Cayetano na ibalik. Kaya nga nagkakagulo ngayon ng maraming mga opinion, interpretation, analysis, at pati mga abogado hindi makapaniwala dapat ibalik ang Article of Impeachment. Mabigat. Dahil dyan, si Senator Coco Pimentel na isang abogadong senador, top-notcher sa bar examination, at dating Senate President, na ipakita niya ang kanyang katapatan, galing at paninindigan. Parang yung kanyang ama na si dating Senador Nene Pimentel. Kung ano ang tama at ang dapat gawin, ginagawa niya. So namana at ginawa rin ngayon ni Coco Pimentel. Bilang minority leader, nanindigan siya na tama ang proseso na ginawa ng Kongreso. Dapat mag-trial na. Bawasan ang pamumulitika. Bigyan ng pagkakataon ng lahat ng sektor sa trial at ipatawag ng impeachment court. Yan ang gusto niya. Mag-trial na. Umpisahan na ngayon at ituloy sa susunod na Kongreso. Dahil ang impeachment trial under impeachment rules, wala yang closure. Ang sabihin, wala yang stop. Kailangan tuloy-tuloy. Kahit natapos sa isang Kongreso, isunod sa susunod na Kongreso. Dahil yan ay hindi katulad ng legislation or yung rules ng Senado sa paggawa ng batas na sa oras matapos ang isang Kongreso, tapos na ang lahat, back to zero pagpasok ng next Congress. Ang trial, kapag mayroong article of impeachment sa isang impeachable official, hindi daw yan dapat tinitigil. Hindi rin yan dapat pinababayaan. Dapat kaagad-agad inaksyonan at nagkaroon ng trial. At yan po ang napakagandang prinsipyo at pinaglalaban ni Senator Pimentel at ang kanyang kasamahan. Ang problema lang, laging meron kasing numbers game. Laging anumang motion may butuhan. Pinagbubutuhan nila. At pag hindi ka nakakuha ng sapat na suporta kahit maganda yung idea, hindi po yan nagtatagumpay. Pero at least naiukit, na iparating sa mamamayang Pilipino ang katapatan at tamang diskarte at pamamaraan. Actually, ilang beses nga po doon sa mga hearing na una na kinu-question na ni dating senador o dating Senate President, now Minority Leader Coco Pimentel, ang ruling at sinasabi ng presiding officer na si Escudero. Parang may mali-mali na ang mga ibang sinasabi. So, kinukorek niya. So, sayang. Sa next Congress, especially kung ito po ay anong tawag dito,
mananalong congressman kasi may under protest po yung pagtakbo niyang congressman diyan sa Marikina, magiging member ng Kongreso. Kung sakali maging congressman yan, pwede pa rin ihabol yan na maging prosecutor na lang. Total, congressman na eh. Yung pagpasok po kasi ng 20 Congress, pwedeng mapalitan yung ibang prosecutor. Yung iba'y natalo, pwedeng dagdagan, pwedeng palitan. Pag si Coco Pimentel ay naging congressman-elect ng Marikina dito sa incoming 20 Congress, ay pwede na siya ngayon maging prosecutor. Dahil tapos na yung kanyang pagiging judge ng ilang araw kasi tapos na nga po ang 19 Congress. Isa ho siya sa mga graduating kasi ngayong panahon ito. Tapos na yung kanyang pagiging senador, kaya nga tumakbo siyang congressman nakaraan, kaya lang under protest din sa Marikina. So, inuulit ko, pag yan ay nanalo at nadeklara ng COMELEC na congressman-elect ng Marikina, makakatulong yan sa impeachment trial. Prosecutor sa opening, Senator Judge sa opening, pwedeng maging prosecutor sa susunod na mga araw kung kukunin ng Kongreso. Pag naging congressman siya na maging prosecutor, at magaling yan, kailangan yan. Dahil dating Senate President, nag-umpisa na dito, yan ang magiging pwedeng mangyari. Baka hindi nasisilip ng Kongreso yan kasi hindi pa napoproklama. Sana maproklama sa lalong madaling panahon at makatulong sa impeachment prosecutors or private prosecutor or kung ano mang pwede matulong dahil magaling po at meron paninindigan ang outgoing senador at sana ay maging kongresista. May protesta po kasi. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Parang mula sa pagiging Senator Judge, pwedeng maging prosecutor. Pwedeng maging parte ng Kongreso bilang prosecutor. Ang galing Talaga hindi mo masabi ang buhay. Biglang nagkakaganon. Pero pwede. Pwede po kapag siya ay nanalo at naipoklamang congressman ng Marikina. Kasi tumakbo siyang congressman eh. So ano yung masasabi dyan? Abangan ninyo, huwag kayong magsasawa. Mayroon relax lang, huwag kang masyadong pikon. Huwag kayong padala. Huwag din kayong yung patulan, yung mga troll, mga buzzer, mga DDS na kung ano mga sinasabi. Dahil iisa lang naman ang gusto nila. Isalba si Sara. Gawin si Sarang presidente na kahit nawala sa lugar o kahit sa kung ano man. Pero yun ang ayaw na ayaw nilang ma-impeach kasi pag na-impeach si Sara, total ba na sa lahat ng public office sa buong gobyerno. Hindi siya pwedeng tumakbo na kahit anong posisyon pag na-impeach. Yan ang ayaw na ayaw ng DDS mangyari. Kaya pinipilit nilang pagtakpan, pinipilit nilang siraan ang gobyerno ito para masira ang Marcos administration at mag-take over ang Sara at Duterte family sa gobyerno. At hindi lang yun. Gusto talaga nilang mapagtakpan ang mga kaso para maging kandidato nila sa 2020. Yan ang pamumulitikang galaw nila. Hindi totoo ang gobyerno ang namumulitika. Ang gobyerno ay nagpapatupad lang ng batas, kaya tinatamaan siya dahil siya may problema. Ang mga kakampi niya at kaalyado niya ang namumulitika. Inuulit ko. Please like and share, subscribe and follow.